Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Paghahain ng mosyon hindi trabaho ng Senator Judges kundi ng prosekusyon at depensa ayon kay Senator Panfilo Lacson. Panukalang interim release o house arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi posible ayon sa ilang kongresista. At nakitang sako na nasa ilalim ng Taal Lake nilagyan ng bato para hindi lumutang. Trabaho ng prosekusyon at depensa ang paghahain ng mosyon at hindi ng Senator Judges. Ito ang gentle caution ni Senator Panfilo Lacson sa mga kapwa nito Senator Judges sa muling pagko-convene ng impeachment court. Para sa detalye, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Binigyan din ni Senator Panfilo Ping Lacson na ang trabaho ng mga Senator Judge ay makinig sa mga argumento, counter-arguments at gumawa ng desisyon. Ito ay matapos ihayag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na inaasahan nila ang mainit na debate kapag nag-reconvene ang impeachment court sa July 29. Kasunod ito ng paglalahad ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maghahain ito ng mosyon upang tanungin ng Senado sa 20th Congress kung payag ang mga miyembro ng institusyon na talakayin pa rin ng impeachment case. Bunsod nito, naglabas ng gentle caution na malumanay na babala si Senador Ping Lacson sa mga kapwa nito Senator Judge kaugnay ng jurisdiksyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, dapat hayaan ang paghahain ng lahat ng motions at pleadings sa mga panig ng prosekusyon at depensa. Habang noon pa niya ay ipinupunto na ni Lacson na kung ang pagbabasura ng impeachment ang pag-uusapan, dapat ang magsulong nito ay ang defense panel at hindi Senator Judge. Dagdag pa ng mambabatas, dapat umakto at magsalita ang mga Senator Judge gaya ng mga huwes. Sa pamamagitan nito ng pagiging patas, pagsasalita lamang kung may lilinawin sa defense at prosecution at hindi basta-basta magpahayag ng opinyon sa kaso. Ito ay dahil oobserbahan niya sila ng publiko habang nagsasagawa sila ng impeachment trial. Kaugnay ng naturang issue, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na handa nilang idebate ang sinumang magbomosyon upang questionin ang jurisdiksyon ng Senado sa impeachment case. Wala pa ring tugon si Senador Bato de la Rosa sa mga pahayag na ito ng mga kapwa nito Senador. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang ilang kongresista na hindi posible ang interim release o house arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Sa gitna ito ng isinusulong sa Senado na isang resolusyon para hikayatin ng pamahalaan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa ICC at hilingin ang house arrest ng dating Pangulo habang naghihintay ng paglilitis. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Walang obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa International Criminal Court o ICC para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang giit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Anya, hindi posible ngayon ang issue ng interim release o house arrest sa dating Pangulo dahil sa naging desisyon ng administrasyon nitong mag-withdraw ang bansa sa ICC. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng isinusulong sa Senado na isang resolusyon para hikayatin ang pamahalaan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa ICC at hilingin ang house arrest ng dating Pangulo habang naghihintay ng paglilitis sa kasong crimes against humanity kaugnay ng anti-drug war nito. Si Senator Alan Peter Cayetano ang naghain ng resolusyon. Ayon sa Senador, sa ilalim ng resolusyon, posibleng isagawa ang house arrest sa ilalim ng mahigpit na kondisyon. Maaari itong sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague upang matiyak ang legal na proseso habang iginagalang ang dignidad ng tao. Lalo na't may edad na ang dating Pangulong Duterte at may concerns din sa kalusugan nito. He's still a former president, Kuya Boy. God forbid may mangyari kay former President Duterte. Kung may mangyari sa loob, tapos ganun yung attitude natin as a nation. Kung ganun ang desisyon ng ICC, wala tayong magagawa. Pero kung yung sasabihin mo ka, kasi as a nation, sinabi natin, guilty yan, mabulok ka na dyan.
Di ba? Ganun ang lumalabas dun sa mga galit na galit. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, walang kabuluhan ng anumang panukalang idetene si dating Presidente Duterte sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague dahil tanging member state lamang anya ang maaaring pagbigyan ng ICC. Samantala, hindi naman tutol si Manila 6th District Representative Benny Abante sa Senate resolution. Ang kongresista ang chairperson ng House Committee on Human Rights na nag-imbestiga sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. And the request should come from the Philippine government kung papagamit nila yung ating embassy sa Netherlands para yung ating dating Pangulo ay doon siya mag-stay, no? So I believe that Senator Alan would have the right to file any resolution. Yet sa akin I don't think there is any bearing on that as far as the ICC is concerned. Maikli naman ang sagot ng Malacanang kaugnay ng resolusyong interim release o house arrest kay dating Pangulong Duterte. Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Welcome pa rin naman kay Senator Cayetano ang pahayag ng Malacanang. Mas mainam na anya ang noted kaysa no o hindi. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na wala silang tinutumbok na personalidad sa investigasyon kaugnay ng kaso ng missing sabongeros. Tiniyak din ng DOJ na walang maisasampang reklamo kapag walang sapat na ebidensya na magpapatunay dito. Narito ang report ni Dante Amento. Trabaho lang at walang personalan. Ito ang binigyang diin ng Department of Justice o DOJ sa ginagawang investigasyon sa kaso ng nawawala o missing sabongeros. Ayon kay Undersecretary Raul Vasquez, nagkakaroon na ng liwanag ang kaso dahil may nagsalita na o witnesses tulad ni alias Totoy. Nagbigay din ito ng ebidensya tulad ng video para suportahan ang kanyang pahayag. Dagdag pa ni Yusek Vasquez, wala rin silang tinutumbok o tinatarget na personalidad sa investigasyon. Kung sino anya ang ituturo ng ebidensya ang siyang inaasahang masasampahan ng reklamo o kaso sa korte. Kung ano man ang kahihinatnan ang investigasyon at kung sino man yung matutukoy na siya ang merong kinalaman dyan, sila ang dapat managot. It's not personality driven. There is nothing personal about it. It's more on trabaho lang ito. Ang hinahabol natin yung ebidensya. Tiniyak din ang kagawaran na walang maisasampang reklamo kapag walang sapat na ebidensya upang magkaroon ng conviction o hatol. Sa ngayon, kabilang sa posibleng maging ebidensya ng pagkamatay ng mga sabongeros ang mga nahukay na buto sa Taal Lake. Napaka-selan ngayon yung obligasyon na inatang namin sa prosecution at saka sa law enforcement na kailangan lahat ng maisasampang kaso dadaan sa masusing pag-aaral ng prosecution at saka law enforcement. At hindi may pa-file yan kung hindi sasabihin ng fiscal na may ebidensya. Paliwanag ni Yusek Vasquez, kapag napatunayang buto nga ng tao ang mga nakuha ng mga otoridad, ay isa sa ilalim ang mga ito sa DNA testing para malaman kung magmamatch sa mga kaanak ng missing sabongeros. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilagyan umano ng mga bato para hindi lumutang ang mga sako na nakita ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Nananatili pa ring hamon sa mga diver ang visibility sa ilalim ng lawa. Samantala, sinabi naman ng alkalde ng Laurel, Batangas na apektado ng issue ng missing sabongeros case ang bentahan ng isda mula sa kanilang lugar patungong Maynila. Narito ang report ni Benedict Samson. Poor visibility ang nararanasan ng technical diver ng Philippine Coast Guard sa isinasagawang search and retrieve operation sa Taal Lake. Sa underwater video na ito na ibinahagi ng PCG, makikita na kahit may malakas na flashlight na, ay hirap pa rin maaninag kung ang nasa ilalim ng lawa, kung kaya't kinakailangan pa nila itong kapain. Yes, and may underwater current din yan, no?
yung area na yun. Ang Taal Lake ay very challenging na area para magkakanda ka ng diving operations. Naglalagay tayo ng buoy, no, ng flotation device para mamarkahan natin and yung mga divers hindi ka ma-disorient sa bottom to locate again those things na nakapa mo doon. So ganyan yung challenge. Then of course, may mga yung terrain dyan sa ilalim, iba rin naman, iba-iba. Ayon kay Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tibilla, sa mga nakuwang laman ng sako ay mayroon ding nakalagay na bato. Pero hindi muna ito kasama sa kinuha ng mga diver. May ano siya kasi yung itong nakuha natin, may sort of sinker. May pabigat, stones din, bato. Yes, minarkahan na lang. Minarkahan at kasi nakita nyo kanina tagal nung pag-howl nung tropa natin and medyo dinadrag nila para mas may puwersa paangat. Nagpapasalamat din ang PCG sa ginawang pagtuturo sa lokasyon kung saan itinapon ng umano'y nawawalang mga sabongero. At mapalad din kami dahil without that lead, no, na may nag-attest na dito banda mas nalilesen yung aming search area. Kasi before, lang siya, straight on, general, na tinapon sa Taal Lake. So, malaki yan. Mula naman noong Huwebes hanggang nitong Sabado, umabot na sa 5 sako na may lamang kahina-hinalang bagay ang nakuha sa bahagi ng Taal Lake na sakop ng Laurel, Batangas. Samantala, sinabi naman ni Laurel, Batangas Mayor Lyndon Bruce na apektado na rin ng isyu ng missing sabongero ang kabuhayan ng mga mangingisda sa Taal Lake. Mula sa dating 10 bangkang pumapalaot, sa ngayon ay 2 na lang. Kasi yung mga nanggagaling ditong isda, doon dinadala natin sa Manila, sa fishport ng Malabon at saka fishport ng all over Metro Manila. Siguro ay dahil ng nakikita nga ng social media natin na naandito yung mga pinag-uusapang case no sa sabongero. Sinabi pa ng alkalde na nakahanda silang tumulong kung ano man ang kakailanganin ng mga otoridad na kasama sa paghahanap ng missing sabongero. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit ang ginagawang monitoring ng Philippine Coast Guard sa mga technical diver na kasama sa paghahanap ng mga sabongero sa ilalim ng Taal Lake. Samantala, hindi naman isinasantabi ng PCG ang paggamit ng Remote Operated Vehicle o ROV para makita ang nasa ilalim ng lawa. Mula sa Laurel, Batangas, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, good morning. Ilang divers ba ang mahigpit na isinasailalim sa medical check-up ng medical team ng PCG? Good morning Kuya, good morning Kat. Nasa mahigit 30 technical divers yung mahigpit na isinasailalim sa medical check-up ng naka-standby na medical unit ng Philippine Coast Guard upang masiguro nga yung kalusugan ng mga ito. Bawat ahon ng mga technical diver pagbalik sa substation ay isinasailalim na sa medical check-up ang mga ito. Ayon kay Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tibilla, mahalaga na matutukan ang health condition ng mga technical diver. So from time to time, may naka-standby or resting, ganun yung gagawin natin para hindi naman natin na they are our workforce right now. This is a diving operation right now. So yung i-preserve yung healthiness ng mga divers natin to continue the operation, yun ang pinaka-importante. Sa bahagi ng Taal Lake para pa rin sa paghahanap ng kada araw, 2 team ng technical diver ang nagpapalitan sa pagsisid sa ilalim. Ayon pa kay Commodore Tibilla, hindi nila isinasantabi ang paggamit ng Remote Operated Vehicle o ROV sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Pero iba pa rin kung hahanapin ito sa tulong ng mga diver. We will be utilizing that, but of course, depende sa pagsusuri natin. Iba pa rin yung may senses yung human intervention compared to
robotics, lalo na kung poor visibility at meron ka talagang hinahanap na object that seems suspicious. Dagdag pa ni Tobillas, sa pamamagitan din ng mga diver ay umaasa sila na mabibigyan ng hustisya ang mga pamilya ng missing sa bungero. Yes, as much as we could, as much as we can, lahat ng kaya naming gawin para makatulong kami sa investigasyon at maibisan namin yung mga kalungkutan ng mga pamilya nung nawawala, tinahanap. Gagawin talaga po ng inyong Philippine Coast Guard at ng mga ibang ahensya na nandito. Kat sa ngayon ay naghahanda na nga itong grupo ng unang team ng technical diver na sisisid nga doon sa Ground Zero. At ayon nga rin sa Philippine Coast Guard ay inaasahan din na ngayong araw ay darating yung ROV na gagamitin na malaking tulong sa isinasagawang search and retrieval operation. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Kat. Maraming salamat, Benedict Samson. Sisimulan na ngayong araw ng National Printing Office o NPO ang pag-iimprenta ng field test ballots kaugnay ng unang Bangsamoro parliamentary elections sa Oktubre. Gagawin ang printing pagkatapos ng Memorandum of Agreement signing sa Comelec Main Office patungkol sa printing services. Hindi tunay na pangalan ng mga kandidato ang ilalagay sa test ballots. Layo ng field test ay matiyak ang kahandaan sa mga procedure, automated election system bilang parte ng paghahanda sa BARM elections. Isang illegal na dog fighting operation ang sinalakay ng mga otoridad sa La Paz, Tarlac. 3 aso ang na-rescue habang arestado ang itinuturong utak ng operasyon. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Pagod at nakagapos sa madilim na sulok, ganito natagpuan ng mga otoridad ang 3 asong iniligtas mula sa isang umano'y dogfighting ring sa barangay Motrico, La Paz, Tarlac nitong Sabado. Arestado ang sospek na si Bill Akira Narcida Watanabe alias Akira, na sinasabing nagpapatakbo sa iligal na operasyon ng patagong sabong ng aso na malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act. Ang operasyon ay pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group Anti-Organized Crime Unit, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang Animal Welfare Investigation Project o AWIP, isang international group na tumutulong sa pagsagip ng mga hayop na nakararanas ng pagmamalupit. Na-recover sa lugar ang mga kagamitang ginagamit umano sa laban ng mga aso, kabilang ang bite sticks, fighting cage at gamot na hinihinalang ginagamit sa paghahanda ng mga hayop sa matitinding laban. Nauna na ring nasagip ang 7 tuta sa isinagawang bypass operation, kung saan isa sa mga ito ang nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa training. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa isang confidential informant, ginagamit umano ng suspect ang social media upang i-broadcast ang mga laban at magbenta ng mga asong sinasanay para sa dogfighting. Ang mga nasagip na hayop ay agad itinurn over sa AWIP para sa gamutan at rehabilitasyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang tukuyin kung may mas malawak na grupo sa likod ng operasyon. Samantalang ang sospek ay nasa kustudiya na ng CIDG AOCU habang inihahanda ang mga kasong isasampa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na ng Pilipinas ang lahat ng tripulanteng Pinoy ng MV Magic Seas matapos salakayin ng mga Houthi nitong July 6. Samantala 8 sa 21 tripulante naman ng MV Eternity Sea ang nasa gitna sa nagpapatuloy na search and rescue operation matapos ding mabiktima ng mga Houthi sa Red Sea. Ang detalye sa ulat ni Evan Alvarez.
Dalawang barkong may mga lulang Pinoy ang nilusob ng mga Houthi militant nitong nakaraang linggo. Ito ang MV Magic Seas at MV Eternity Sea. Ligtas na nakabalik ng Pilipinas ang 17 o lahat na tripulanting Pilipino ng bulk carrier na MV Magic Seas. Nitong Biyernes, 6 ang unang nakauwi ng bansa habang ang karagdagang 11 naman ay nakabalik na rin nitong Sabado ng gabi. Unang na-rescue ang mga ito at dinala sa Djibouti, East Africa matapos atakihin ng mga armadong rebelde. Ayon sa Department of Migrant Workers, bukod sa agarang tulong pinansyal at reintegration programs, sumailalim ang lahat ng seafarers sa medical check-up, kabilang ang physical at mental health assessments. Pati na rin psychosocial counseling para matulungan silang makabawi sa pinagdaan ng pagsubok sa ibang bansa. Samantala, ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, nagpapatuloy ang search and rescue operation para sa mga seafarer ng isa pang barkong sinalakay rin ng mga Houthi, ang MV Eternity Sea. Meron po tayong na-rescue na 8 na Filipino seafarers, no? At dalawang security personnel. So 10 po 'yun, no? So sila po ngayon ay kasalukuyan nating inaasikaso. Nasa kamay po sila ng mga rescuers at sila po ay papunta na sa isang safe na port para sa eventual facilitated repatriation mula po sa Red Sea pabalik po ng Pilipinas. No? Yung karamihan at kasamahan po nila ay kasalukuyan pa po nating inaalam ang whereabouts. Ongoing pa ho yung ating search and rescue. Paglilinaw nito, bineberipika pa nila kung totoo ang lumalabas sa mga ulat na mayroon umanong mga nasawing Pinoy mula sa nangyaring pag-atake. Meron pong unconfirmed reports, no? Aalamin po natin ito sa mga kababayan po nating na-rescue na 8, oras na makausap natin sila. 3 po yung sinasabi sa news na meron po tayong kababayan na namatay doon po sa barkong MV Eternity Sea. Tiniyak naman ni Olalia na tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para sa nagpapatuloy na search and rescue operations para sa 13 pang nawawalang tripulante ng lumubog na MV Eternity Sea. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinumpirma ng Philippine Embassy sa Israel kahapon na pumanaw na ang 49 years old na Filipina caregiver na nagtamo ng matinding pansala nang tamaan ng Iranian missile ang apartment ito sa Rehovot noong June 15. Hinilala ito na si Leia Mosquera na mula sa Negros Occidental. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa naturang bansa, sumailalim ito sa ilang operasyon at ilang linggong lumaban sa loob ng intensive care unit. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs at tiyak na kasalukuyang inaasikaso na ng Embahada ang repatriation o pag-uwi ng mga labi nito sa Pilipinas. Samantala, nananawagan naman ang DFA at Embahada sa mas mahigpit na proteksyon para sa mga sibilyan, kabilang ang mga migranteng manggagawa sa panahon ng kaguluhan. Pansamantalang itinigil ang search operations kahapon sa mga biktima ng pagbaha sa Texas, USA. Kasunod ito ng abiso ng National Weather Service kung saan posible pang muling magkaroon ng mga biglaang pagbaha dahil sa mga pag-ulan. Inatasan ng Ingram Fire Department ang search crew sa Kerr County na lisanin muna ang Guadalupe River Corridor dahil sa potensyal na pagtaas ng tubig sa ilog. Ayon sa mga otoridad, posibleng meron pang nasa mahigit 160 na mga individual ang nawawala sa Kerr County. Hindi muna ipatutupad ng European Union ang retaliatory tariffs na plano sana nitong ipataw sa mga produktong magmumula sa United States of America. Sa naunang plano ngayong Lunes sana ipatutupad ng European Union ang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa Amerika. Ayon kay European Commissioner President Ursula von der Leyen, umaasa silang magkakaroon ng negosasyon sa US. May panahon pa anya sila sa negosasyon bago ang August 1 na inanunsyo ni US President Donald Trump na implementasyon ng mas mataas na taripa.
Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump na 30% ang plano ng US na ipataw na buwis sa European Union. Samantala, para po sa mga babiyahe ngayong umaga, narito ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa Sucat Road exit sa Parañaque City. Dito po sa kaliwang bahagi na papunta ng XLEX at gayon din sa kanang bahagi naman po na papunta ng Baclaran ay maluwag at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Dito naman po sa may EDSA Bagong Barrio, sa right side na papunta ng monumento ay mabilis po ang daloy ng mga sasakyan at light to moderate naman po dito sa may kaliwang bahagi na papunta ng Balintawak. Sa mga luluwas ng Maynila at sa mga papunta po ng norte, makikita po natin na wala naman pong mabigat na daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX, subalit may kaunting pagbagal na po dito sa may Bocaue Toll Plaza at gayon din dito sa may Balintawak Toll Plaza. Sa may Visayas naman po sa Pardo Service Road, Cebu City, maluwag po ang sitwasyon ng kalsada sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Isa ang nawawala at 2 ang sugatan sa landslide sa San Ricardo, Southern Leyte dahil sa walang tigil na pagulan. Ang detalye sa report ni Alan Manansala. Isang foreman ang iniulat na nawawala matapos ang pagguho ng lupa na naganap sa barangay San Ramon, San Ricardo, Southern Leyte, madaling araw ng Linggo, July 13. Kinilala ng mga otoridad ang nawawala na si Dador Moscosa, 54 anyos, residente ng Samar at nagtatrabaho sa isang construction site. Ayon sa ulat ng San Ricardo Municipal Police Station, malalakas na pag-ulan na nagsimula pa noong gabi ng Sabado ang nagdulot ng pagguho ng lupa. Agad namang rumisponde ang mga otoridad at sinimulan ang search and rescue operations sa pangunguna ng San Ricardo PNP, katuwang ang Philippine Coast Guard, San Ricardo LGU sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga tauhan mula sa Southern Leyte Police Provincial Office at Provincial DRRMO. Patuloy ang paghahanap kay Moscosa habang 2 iba pa ang nasugatan sa insidente. Agad namang inilikas ang mga residenteng malapit sa landslide area patungo sa mga kalapit na barangay bilang pag-iingat sa posibleng karagdagang pagguho ng lupa. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sasampahan ngayon ang reklamong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang may-ari ng isang maisan sa Ormoc City. Ito'y matapos umanong malason ang 9 na aso ng kanilang kapitbahay. Samantala, nasa 800 magsasaka naman ang nakatakdang makinabang sa irrigation project na itatayo ng National Irrigation Administration o NIA sa Danau, Bohol. At sa Cagayan de Oro City, nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD ng 3 araw na static display bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan ng Hulyo. Ang detalye sa report ni Kier Sayman. Patay ang 9 na aso matapos na malason sa isang taniman ng mga mais sa Barangay Liluan, Ormoc City nitong Miyerkules. Ayon sa impormasyon mula sa Ormoc City Police Station 3, nagsumbong sa kanila ang mga may-ari ng mga aso nang madiskubre nila ang sabay-sabay na namatay ang kanilang mga alaga at nakita ang mga ito sa taniman ng mga mais sa lugar. Nakilala na ng mga otoridad ang may-ari ng maisan na naglagay umano ng lason para sa mga daga, pero ang nakakain nito ay ang mga aso malapit sa lugar. Hindi umano nag-abiso sa kanila ang may-ari ng maisan na maglalagay ito ng mga lason para sa mga daga. Sa ngayon, inihanda na rin ng mga otoridad ang isasampang reklamo laban sa sospek. Posible siyang sampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998. Sa Bohol, aabot sa 800 magsasaka ang makikinabang sa Hibali Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Hibali, Danau, Bohol na itatayo ng Hibali Nahod Irrigation Association. Ayon sa naturang pribadong asosasyon,
nasa 970 million pesos na halaga ng konstruksyon ang itatayo para masuplayan ng tubig ang 405 na ektaryang palayan sa 4 na barangay ng Danao. At sa Cagayan de Oro City, 3 araw na nagsagawa ng static display ang City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD ng Cagayan de Oro bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan. Layunin ng aktibidad na turuan ang mga kabataan tungkol sa kahandaan sa sakuna, lalo na't kabilang sila sa mga sektor ng pinaka-vulnerable tuwing may kalamidad. Kabilang sa unang static display ang pagtuturo ng mga life-saving skills, pagpapakita ng mga kagamitan para sa pagsagip ng buhay at ari-arian, at pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagtawag o paggamit ng 911 sa oras ng emerhensya. Kabilang sa mga paaralang binisita ay ang Buluan National High School, Carmen National High School at Kamamaan Elementary School. Nakiisa rin sa aktibidad ang Bureau of Fire Protection at Smart Communications. At ang tema ng National Disaster Resilience Month sa taong ito ay kumilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Kirsayman, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtapos kahapon ang Summer Robot Games 2025 na ginanap sa De La Salle Santiago Zobel School, Alabang Campus. Ang nasabing aktibidad ay naging sentro ng inobasyon at pag-asa para sa kinabukasan ng robotics sa bansa. Narito ang report ni Jed Neresina. Creativity and collaboration. Ito ang tampok sa ginanap na Summer Robot Games 2025 nitong July 12 hanggang July 13. Mula sa inisyatiba ng Data Science and Technology Corporation sa pakikipagtulungan ng De La Salle Santiago Zobel School, ito ay 2 araw na aktibidad para sa mga kabataang hilig ang inobasyon. Layunin ng Summer Robot Games na magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga innovator sa pamamagitan ng thrilling competitions, workshops at iba pang aktibidad. What they're trying to do is they create ideas using their robots which will be powered by artificial intelligence. So as we always say, the robots is the tool, AI is the fuel, but the brain and architect is always the students, the young innovators. So we want to enhance their mind to bring out the best using robot as a tool and using AI as a fuel for their imagination and their creation. Mayroong iba't ibang kategorya na maaaring salihan ang mga kalahok. Dito susubukin ang kapasidad ng kanilang robot. Gaya nito na kanilang nilikha at pinograma para sa kompetisyong ito. Ilan sa laro ay shoot the ball, I-beam, sumobot at iba pa. Ngunit highlight ng Summer Robot Games ngayong taon ang iba't ibang innovation ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa bansa. Isa sa mga sumali sa innovation category ang magkapatid na sina Sarah Sofia at Zachary Alain Cabudil mula sa De La Salle Santiago Zobel School. Ipinagmalaki nila ang isang AI-powered culinary companion na si Zaya. Gamit ang robotics at AI, layo nitong tugunan ang malalaking problema sa mundo gaya ng malawakang pag-aaksaya ng pagkain o food waste. We believe that Zaya can lessen the food waste because it will precisely cook the steak perfectly or most near to perfection so that no steak would be wasted. Nais din ng magkapatid na Cabudil na ma-develop pa ang kanilang inobasyon na mas makatutulong sa mga tunay na issue ng lipunan. The culinary companion is only for the first version, but in the future, we see developers making libraries of different skills, roles, personalities, voices, whatever you can name. And through that, we aren't only able to solely focus on teaching how to cook steak. We are also able to
solve different problems, real world problems that are occurring in our society right now. Ipinakita naman ng Sarat National High School ang isang inobasyon gamit ang natural resources. Using the natural flow of water, which is, for example, the rainwater, into a smart mechanical chain reaction. So basically, this incredible machine will turn the water as a problem into a powerful resource by powering, filtering, and distributing a clean resource to the entire community of the Philippines. Mula sa komplikadong programming, naipakita ang paggawa ng mga proyekto ng kabataan na hindi lang para sa paaralan. Ito rin ay isang paraan para matuto silang maging bahagi ng solusyon sa mga suliraning panlipunan. Mostly, most of the projects na kine-create ng mga bata or dine-develop is connected to the sustainable development goals. So most of the projects that they're doing is to raise awareness to certain causes or issues na gagawa sila ng solution to solve those kind of problems. So I think it's a good platform for the kids, yung mga gatong competition para makagawa sila ng project that would really help society. Hindi lang din kaalaman sa teknolohiya ang natutunan ng mga estudyante, kundi pati mahahalagang ugali at mindset na makatutulong sa kanilang personal na buhay. Aside from technical aspect of this competition, siguro students learn from trial and error, no? Which builds perseverance and growth mindsets of our students. At dahil patuloy ang paglago ng teknolohiya maging ng artificial intelligence, nais ni Dr. Genevieve Pillar na mas lumawak ang access ng lahat sa ganitong mga aktibidad. Na sana lahat ng schools, both for public and private schools, will be interested or will be embracing this kind of technology, and some of the teachers and administrators in different schools will also be prioritizing or maybe considering a robotics program in their schools. Ang mga mananalo sa Summer Robot Games ay mabibigyan ng pagkakataong maging miyembro ng Philippine Robotics Team kung saan magiging kinatawan sila ng Pilipinas sa mga international robotics competition ngayong taon. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginawaran ng parangal ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital ang Members Church of God International o MCGI bilang pangalawa sa top-performing blood donors partner nito. Umabot sa mahigit 2,000 bags ng dugo ang naging ambag ng MCGI sa nakalipas na taon, dahilan para bigyan ito ng pagkilala ng naturang ospital. Narito ang report ni Alan Manansala. Isa lamang ang mag-inang Vina Marie at Neren Vergara sa regular na recipient ng dugo ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Sa loob ng 20 taon, libreng nasasalina ng dugo si Vina na kailangan sa sakit nitong beta thalassemia. Every month po, 5 bags na dugo po yung sinasalin sa akin. Tapos po, pag po hindi po ako nasalina, nanghihina po ako. Yung katawan ko po parang hindi po makakilos sa. Gusto ko po magpasalamat sa JBL, lalo na po mga staff po ng mga laboratory, na walang saong tumutulong po sa ating anak, na mabigyan po kami ng donor. At lalo po ang kapatiran ng MCGI. Maraming salamat po sa Diyos. Ayon kay Neren, nasa 4 hanggang 5 bag ng dugo ang kailangan ng kanyang anak kada buwan at isa ang MCGI sa pangunahing naging blood donor na pumupunta pa sa JBL Blood Bank upang personal na magpakuha ng dugo. Ang mag-inang Vergara ay ilan lamang sa natutulungan mula sa blood donation ng Members Church of God International o MCGI Pampanga. Dahilan ito para kilalanin ng JBL Memorial General Hospital ang MCGI bilang isa sa mga partners nito na may pinakamaraming naibigay ng dugo sa taong 2024.
sa datos ng ospital. Nasa 2,677 bags ng dugo ang napagkaloob ng samahan. Nauna-una po sa lahat, gusto ko pong i-congratulate ng MCGI. Congratulations po. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta po sa aming hospital at lalong-lalo na sa pagsuporta ninyo sa ating mga pasyente po na nangangailangan po talaga ng dugo. Ikinagagalak naman ng Chief of Medical and Professional Staff 2 ng JBL na si Dr. Alfonso Danac ang ugnayan ng ospital at ng MCGI pagdating sa ganitong advokasya. Aniya, naging instrumento ang MCGI hindi lamang upang makatulong sa mga nangangailangan ng dugo ng libre, kundi sa pagiging mabuting ehemplo nito sa publiko na maging blood donor din. At kami po ay nagagalak ng MCGI gumagawa po ng mga efforts not only to encourage their members but also the people around them to be blood donors, and we hope that your mission, your advocacy will be part of everybody's task. At siguro po panahon na rin para atin pa pong palakasin at tugunan ang pangangailangang ito, dahil hindi naman po tayo malulugi kung tayo po ay mag-share ng ating dugo sa ating kapwa-tao. Pangalan po ni Kuya Daniel at ng kapatirang MCGI, atin pong alay sa Panginoon, una sa lahat, ang pinakamataas na pagpuri at pagpapasalamat. Salamat sa Diyos, and to God be the glory. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of John chapter 10 verse 32 na nagsasabi, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of those works do ye stone me? At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat ng nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Oil price update muna para sa mga kasangbahay nating motorista. Nakangiti lang tayo pero not so good news po dahil matapos ang rollback last week, magpapatupad naman ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang presyo ng bawat litro ng diesel. Inaasahan namang madaragdagan ng 50 hanggang 70 sentimos ang halaga ng gasolina. Habang ang presyo naman ng kerosene ay posibleng tumaas ng 70 hanggang 90 sentimos kada litro. Kaya maganda magpa-full tank na po tayo ngayon bago pa maging effective ang price hike. Bukas po yan, Tuesday usually yan. O ito na naman, price hike na naman. Naiisip ko ano na naman yung mga maapektuhan nito. Kasi nung kailan, alam ko may nabalitan na pati kuryente, di ba, magdadagdag ng singil sa kuryente. Kasi nung kailan lang may nakausap ako na naka-solar panel sila sa bahay nila. So iniisip ko, ano ba yung mga alternatives natin? No? Nang hirap na hirap tayo sa energy natin. Na, yun nga nakausap ko, naka-solar panel sila. Pero ang dami din palang issues ng solar panel. Bukod sa ang laki na ng initial na payment mo kasi syempre medyo mahal yung mga mahal ng mga solar panels. Bukod doon, hindi pa siya kagad ma-ROI kumbaga. Yeah. Hindi mo agad maibabalik yung ininvest mo dun sa solar panels. Kaya ang laki ng problema natin sa energy talaga. Kaya ngayon siguro tipid-tipid muna ulit tayo.
Since you mentioned ang Meralco, paalala naman po sa mga customer ng Manila Electric Company o Meralco, tataas po ng 49 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong July kumpara po noong nakaraang buwan. Ibig sabihin, papatak po sa 12 pesos and 64 centavos ang overall electricity rate this month. Ang rate increase ay dahil sa pagtaas ng generation at transmission charges. Sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hour, 98 pesos po ang madaragdag sa inyong July bill. 146 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour. 195 pesos naman po para sa 400 kilowatt hour consumption. At 244 pesos naman na dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour. Wow, Ito parang na nga. spaghetti, puro pataas. Oo, pataas ng pataas. So ngayon Gano'n ba ni-mention ni kataas Joshua. ang konsumo monthly? Like, yung standard na mga, kunwari, 2,000 pesos ang ano nyo? Depende. pa rin eh. Sa household. Oo, pero kung kunwari nasa 2,000 pesos, ganyan yung Ilang- kuryente ilang nyo, kilowatt hour, kilowatts no? yun. Kasi ang laki din nung Hindi ko na diba? Yung range, kumbaga, yung presyo. Ilang kilowatts yung 2,000. Oo, yung Hindi ko lang alam. Pero parang ngayon, maliit. Sobrang liit ng 2,000. Kung Oo, maliit lang kuryente namin eh. Siguro kasi pagka lang, isang tao lang talaga. Sa amin, nasa 1.5. Nasa 1.5 sa Pero family. ewan ko nga eh, kasi kanina meron akong natanong, parang nakadepende sa area. Ewan ko lang, baka mamaya. Oo, may Kaya nga ganun tinanong ko, din. sabi ko, baka mamaya talaga ba? may naka-jumper sa inyo. Kasi ang taas ng kuryente nila, halos same lang kami ng mga gamit din. Tapos yung tao sa bahay. Pero mas maliit yung kuryente namin. Tapos yung mga appliances namin, ang dami din. Kaya sabi ko, baka may naka-jumper sa Baka ikayo ang Hindi ko naka-jumper. Kaya pala mura sa kanila. Nakamali kasi parang nasa 14, 15 pesos kung pakicorrect po ako kung ano per kilowatt hour yata. Ganon yata yung singilan sa ganyan. Kasi isa rin sa mga problema yan ng mga nagpapaupa ng bahay eh. Kasi meron, di ba, iisa lang ang kontador. So, ibibase nila dun sa kontador na yun kung ilan yung konsumo nila, tapos imumultiply nila yun kung magbawa 15 pesos ang singil nung nagpapaupa. Minsan doon nahihirapan yung mga umuupa ng bahay kasi ang laki ng kuryente nila sa ganung klase ng kumbaga pag-compute ng kanilang kuryente. Kaya nakadepende, kaya yung sinabi mong depende sa area. Halimbawa, yung lugar mo, bawa Quezon City, iba yung singilan din dyan. So, ganun siguro yung sinasabi ng iba na depende sa kung saang lugar. Lalo na rin kapag umuupa ka ng bahay. Saka iba din yata pag condo. Oo, iba rin pag condo. Parang may additional fee sila. Bukod dun sa kunyari kung ano yung kinonsumo, parang may mga association dues sila na dagdag doon sa kuryente mo. Kaya siguro iba, medyo mas mataas kung kaysa sa i-compute mo lang talaga yung kinonsume mo. Oo. Mag-save pa rin kasi ang laki kung nakaka-consume nga sila ng 500 kilowatt hours, nasa 300 na, no? Laki doon nun. Laki ng patong na yun. Kaya doon sa mga sinasabi ni Tini na kino-compute lang yung ginamit, kailangan pakita nila yung mga gantong balita para ma-explain nila. Kasi baka mamaya magalit yung mga sinisingil nila. Bakit yan nag-increase? Mali yung computation. Kasi ito, meron tayong price adjustment pala. True. O di ba kanina pinag-uusapan natin Meralco. Ngayon naman, Manila Water naman tayo dahil mga kasambahay may abiso naman po mula sa Manila Water. Dahil good news kaya to or bad news? Makararanas po ng water service interruption ang ilang lugar sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Rizal. Ito ay bunsod ng isasagawang emergency repair at maintenance activities ngayong linggo. Magsisimula po ito ng 10 p.m. at tatagal po ng hanggang 4 a.m. Bukas po, July 15, isasagawa ang line maintenance sa Barangay Hulo sa Mandaluyong City. Ganon din po sa ilang bahagi ng Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Kasabay din po niyan ay magsasagawa po ng line maintenance sa barangay sa ilang bahagi po ng Barangay Dalig sa Antipolo City. Gayon din po sa Tumana, Marikina at Pansol, Quezon City. Sa Miyerkules po, July 16, isasagawa naman ang line maintenance sa Santa Lucia sa San Juan City. Gayon din sa Barangay Tayuman at Barangay Tagpo sa Binangonan, Rizal. Habang isasagawa naman po ang line meter replacement sa Pembo, Taguig City. Sa July 17, Huwebes, magsasagawa naman ang line maintenance sa Makati City, gayon din sa Tanyag, Taguig City.
Pinapayuhan po ang mga apektadong residente na mag-imbak ng sapat na supply ng tubig habang ginagawa ang repair at maintenance activities. Hindi pagtaas ng presyo sa tubig ang ating nabalitaan. Pero yun nga, nagkakaroon ng mga line maintenance. Though it's still a good news kasi gumagawa tayo ng hakbang para mas maayos nating mapagserbisyohan yung mga kasambahay natin. But then again, ano naman to meron talagang pros and cons. Talagang may maaapektuhan. Isa na nga doon, syempre, yung tubig ng ating mga kasambahay sa mga oras ng 10 p.m. to 4 a.m. Patay na oras naman siya, okay naman. Pero yun nga lang, kapag medyo active ka rin sa gabi, Kung papasok ka sa GMK. Maaga-aga. Oo, maaga kang papasok sa trabaho, kailangan mag-imbak ka ng tubig. Ilabas na yung mga drum kasi yung mga Yan nga naririnig ko kapag mga may water interruption, ayan, mag-iipon na tayo ng mga tubig-tubig. Kasi syempre ang hassle yan kapag, syempre, lalo sa mga sa bahay nyo, lahat kayo nagtatrabaho. Kumbaga, kailangan pumasok, tas walang tubig. Hassle talaga. Kailangan mag-ipon. Paano yung mga nagbe-bed space? Tapos maliit silang lang yung mga areas ng ng makakapag-keep sila ng tubig. Ang hirap pala. Naku, baka makiligo na lang sila sa mga gas station. Ang hirap ng... Naisip ko nga rin, kunyari, pag kunyari walang tubig, ano ba yung pwede mong i-sacrifice na lang? Ano yung ipaprioritize mo? Oo, kasi limited lang yung tubig Wala pero kang nasa pag duming-dumi ka na, di ba ang hirap pag walang tubig? Tapos kunyari, lahat ng mga hugasin mo, lahat ng plato mo, nasa lababo, walang tubig. Gagapakan ng ipis pag di mo kagad na hugasan yan. Naku, Kaya parang ang call to action din siguro dito sa like sa Manila Water, talaga galingan para hindi mag-ulit-ulit yung mga repairs tsaka yung mga maintenance. Pero yun nga, for the good pa rin naman ito nung mismong linya ng tubig True. Kasi kahit sa amin sa Las Piñas, ongoing yung kumbaga pagpapagawa o pag-repair, parang ilang buwan na rin kaming nag-aano doon na traffic talaga yung mga daanan natatapos pa pala sa Las yun. Piñas. Natatapos pa. Yung mga daanan kasi doon sa Las Piñas kasi alam naman natin na malilit lang daanan doon tapos may mga repair pa. Kaya talagang konting tiis-tiis pa sa mga taga Las Piñas sa amin. Grabe naman yung pagiging matiisin ng mga taga-Las. Sabi nga, dadaloy din ang ginhawa. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagtitiis. Dadaloy din ang ginhawa. Tayo natin yan. Ito naman po, mga kasangbahay, attention naman po para sa mga motorista sa Taguig City. Ipapatupad po ang one-way traffic and a road closure sa ilang bahagi po ng lugar dahil sa long-term East 3 pipe laying project ng Manila Water. Ang nasabing proyekto ay magsisimula na ngayong araw hanggang sa darating na October 31, 2025. Ang total road closure po ay ipapatupad sa F. Manalo Corner Bantayan Road papuntang F. Manalo Corner M. Natividad mula alas 10 po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Habang ang one-way scheme naman po papuntang M. Natividad Vista Mall, Santa Ana ay isasagawa mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. Narito naman po ang traffic scheme para sa mga bumabaybay sa Palingon o Kalsada papuntang Pasig. Mula M. Natividad Road, maaari po kayong mag-left turn papunta sa F. Manalo Street at mag-right turn sa Camellia Road o Bagong Kalsada Road. Pwede rin pong dumiretso papuntang Cayetano Boulevard papuntang Bantayan Road. O kaya naman po ay mula sa Bantayan Road ay mag-left turn lamang po papuntang F. Manalo Street. Para naman po sa mga babaybay ng Palingon o Ligid papuntang Kalsada, maaari po kayong dumaan sa F. Manalo Corner papuntang M. Natividad. At para po sa iba pang katanungan tungkol dito, bumisita lamang po sa official Facebook page ng Taguig City na I Love Taguig o @Taguig City. Mas matagal pa rin po. pala Long yun. term to. Long Hindi ako masyadong familiar dito sa Lagor na to kasi medyo takot ako mag-drive around Taguig kasi ang nalalakihan ako sa daan nila tapos natatakot ako baka nga may mga one-way ganyan, baka mahuli ako. So yun, screenshot nyo na lang po, balikan nyo po itong natin, yung advisory na to kasi baka yung usually kasi hindi pa updated sa mga maps natin, yung sa mga navigation, alin yung mga closed na mga roads. So baka mamaya dumaan kayo doon, baka may huli. So sayang naman, baka magkaroon pa kayo ng violation or fine. Isa maapektuhan dyan yung market nila. Alam ko yung Taguig o Pasig Market malapit kasi dun sa lugar na yun. Puntahin ng mga tao yung kahit hindi mga taga dun. So, magka-traffic yan. Tapos yung sinasabing alternate route papuntang Cayetano Boulevard,
Ang problema, paglagpas mo ng Cayetano Boulevard, alam ko meron ding, di ko lang kung Maynila din na parang pipeline na ano din, na rehabilitation. Paglagpas nun, meron din. So, ano tayo, mag-adjust na tayo kasi long term to, kailangan makahanap talaga ng maaasahang way, lalo na kunyari pupasok sa Looban ba trabaho. to? Itong mga areas Medyo masikip yung mga kalye dito, yung nabanggit na ano. So anong na mga lugar? like mga daan dyan na like mga public? Yung mga nakakonekta kasi yan sa C5 eh. Yung, tsaka Pasig Bayan. Mostly mga jeep bus din. May mga public utility vehicles, pero mga private usually nakikita talaga eh. Tsaka masikip yung kalye, 2 lanes lang. Tapos, 2 lanes lang. Masikip pa, as in saktuhan. Kaya expect na natin. Kailangan talaga ng planning ahead. Planning, syempre. Tapos yung tulungan ng otoridad sa mga ganito pagkakataon kung saan pwedeng dumaan yung ating mga kasambahay na talagang madalas na bumabaybay dyan sa area na yun. Kasi diba nangyari yan dito sa EDSA na may sinara, dito yata sa may Kamuning yung flyover. So may ginawa sila na may ginawa silang way din yung MMDA para mas magkaroon ng mas maayos na daloy ng trapiko dun sa area. So, meron talagang mga nakabantay dun sa mga streets para sila yung magiging guide kung saan dadaan itong mga dumadaan talaga dyan. Malayo pa lang sana meron na nakikita para hindi nagtataka yung mga tao bakit traffic tapos yung dadaanan kasi minsan nagsisiksikan sa isang linya, sobrang daming sasakyan. So yung iba singit ng singit, baka mag-cause pa tayo ng aksidente. Tsaka at least nag-mention tayo ng mga alternatibong ruta, di ba? Kung sakaling mga may dadaan dyan sa na-mention na lugar na mayroong mga, kumbaga maapektuhan yung traffic. Kaya maganda po na i-follow din natin yung LGUs, yung mga Facebook pages, social media ng Taguig para alam din natin yung mga info kung ano ba yung mga interruptions na dadaanan. Kaya at least, reminder din para makapagplano tayo ahead sa mga Saka ang gagawin laking natin. inconvenience pag hindi mo alam na, meron palang closed na mga roads, tapos iikot ka, sobrang layo, traffic din doon. So mas maganda, malayo pa lang, meron ka ng alternate route na na nakaplano sa mga maps mo. Lalo pag pumapasok sa trabaho, di ba? Mag-a-adjust ka rin talaga. So, kesa maliit tayo palagi, hanggang October 31 tayong maliliit, di ba? Mag-a-adjust talaga tayo mga kasambahay. So, agahan natin yung pasok, lalo na kung medyo mapapalayo talaga kayo dun sa usual nyo na dinadaan. Ngayon yung start niyan no? Yes. So ngayon, trial and error muna kung saan tayo Paano kung dumaan. taga Quezon City ka pa na may water interruption din, no? Tapos dadaan ka din sa Taguig City. Naku naman talaga. Parang puro bad news na yan. Ngayon naman, good news na lang. Good news muna sa Quezon City Government. Dahil meron na pong medical assistance program sa QCE Services website na maaaring ma-avail ng Q-Citizens. Ang layon po ng programang ito ay magbigay ng tulong pinansyal sa mga residente ng Quezon City na walang kakayahang tugunan ang kanilang mga medikal na pangangailangan. Para po makapag-avail, ang mga qualified po sa program na ito ay ang mga lehitimong residente ng Quezon City at may QCID. Mga wala o hindi sapat ang kakayahan na tugunan ng mga medikal na pangangailangan. Mga requirements naman po ay ang medical certificate o clinical abstract. Kailangan din po ng reseta, barangay certificate at syempre ang QCID. Para naman sa mga authorized representative o pinakamalapit na kamag-anak ng beneficiary, kinakailangan po ng QCID or valid ID at authorization letter na nakasaad ang relationship sa pasyente. Para naman malaman ang proseso ng aplikasyon, bumisita lamang po sa official Facebook page ng Quezon City Government na @QCGov. May good news tayo. Puro puro traffic ng pinag-usapan. Ito, good news naman sa mga nangangailangan ng atensyong medikal para sa mga Q-citizens. Hindi naman ganun kahirap yung mga requirements. Kailangan lang natin siguro ng statement lang na talagang hindi ka capable na Oo. Tapos, pwede naman din yung yung relative mo ang kumuha ng financial assistance kasi totoo talaga, 'di ba, kahit sa MCGI clinics natin, nakikita mo naman talaga yung mga hinaing ng mga kasangbahay natin na problema talaga lalo na kapag nagkakaroon ng mga medical emergencies. Minsan yung mga kasambahay natin ay pinagpapaliban lang, hinahayaan na lang. Kaya kapag may mga gantong programa na nakakalibre, at least hindi nila papabayaan yung sarili at hindi na lalala pa. Ang problema kasi, habang wala pa masyado, maliit pa.
hindi pa masyadong malala yung sakit. Hinahayaan, lumalala naman. Kaya kung may mga gantong options naman yung mga kasangbahay natin, may pwedeng lapitan tulad ng QC Gov at ang clinic na MCGI clinic natin, hindi na kailangan lumalapat. Mas malaking gastos kapag hinintay pang lumala yung mga sakit na yun. Saka siguro sa mas lalong ina-avail ng mga nasa lungsod nila yung mga ginagawa ng LGU, mas nagkakaroon ng prompt itong LGU na sige gawa natin ng paraan para mabigyan yung ating mga kababayan ng mga dapat talagang maibigay para sa kanila. Minsan nakukulangan lang siguro yung mga tao sa kung paano nila pinopromote itong mga ganitong klase ng service. Kasi marami ng mga tao nangangailangan pero hindi sila aware na may ganito palang ino-offer sa kanilang mga lungsod. So kapag nalaman natin na meron, siguro gawin na natin siyang responsibilidad na i-share din natin sa iba. Na hindi natin i-gatekeep. Wag natin i-gatekeep. Parang, hindi, wag mo sasabihin na haba yung pila. Wag ganun. Kasi kung kailangan ng kapwa mo residente doon sa lugar, siguro mas maganda na ibigay din natin, ipaalam natin sa kanila. Kaya nga lagi natin ini-encourage yung mga nanonood dito sa ating programa na i-follow yung mga LGUs na nakakasakop sa kanila para ma-avail nila itong mga services na ganito. Kasi karapatan naman nila yon, di ba? Naman tayo nagbabayad ng tax. So, okay lang yan mga kasamba. Naisip ko pa, kailangan kasi requirement daw, di ba? Kailangan legitimate na Quezon citizen. Enough to ba yung QCID? Kapag, ano bang requirements ng QCID? Actually, yung birth certificate lang, tapos yung address mo, picture, ganun naman pala. So, QCID lang, pwede ng proof na legitimate na QC citizen ka. Hindi na masyadong marami pa sigurong hihingin pa. Kaya maganda mag-avail na sila ng QCID din nila. No? Kasi bukod sa national ID kasi may QCID pa. QCID nyo. Madali lang siya. Tapos pwede pa, meron pang mga ganyan na mga discounts na kahit wala kang physical ID, meron ka nung EID, pwede mo nang i-present yun dun sa iba, hindi sa lahat. Pero at least, di ba? Ito naman, good news naman po para sa mga fur parents na taga-Pasig. Naglabas po ng schedule ang Veterinary Services Department ng Pasig City para po sa libreng RFID microchipping and anti-rabies vaccination ngayong linggo. Ngayong araw po, ito ay nasa Phase 2B1 Karangalan Village, Covered Court sa Barangay Manggahan. Bukas naman po, araw ng Martes, ang libreng RFID microchipping and anti-rabies vaccination ay nasa Barangay Pinagbuhatan sa Villa Gloria Covered Court. Sa July 16 naman, araw ng Miyerkules, nasa Trinidad Homes Subdivision, Covered Court sa Barangay Manggahan ang kanilang libreng serbisyo. At sa araw po ng Huwebes, July 17, ang free microchipping and vaccination po ay nasa Barangay Rosario sa Mayfield Park Residences Clubhouse. Maaari pong dalhin ang inyong beloved pets sa mga nasabing location mula 9 a.m. to 12 noon. Para po sa mga requirements at reminders, puntahan lamang po ang Facebook page ng Veterinary Services Department of Pasig City na @VetServicesPasig. Perfect. Expensive. Itong microchipping, ano ba ang talagang pinakagamit nito? Meron bang microchipping sa mga pets? Kami wala. Pero parang nabasa ko noon, ang benefit niya is, for example, mawala nga yung yung identification. Parang ganun siya. Tsaka yung identification nga. Okay. So, mas maganda, ma-avail nga to ng mga kasambahay natin. Kung libre rin naman. Nung nakaraan din nakapagbalita tayo, di ba, sa school naman, sa may De La Salle, Araneta. Ngayon, meron ulit, di ba? Madami tayong free. At least madaming good news. At least, marami tayong naging balita sa ating mga kasangbahay. Sana nakinig po kayo. At yan po mga kasangbahay ang ating advisories for today. Ngayon naman ay magbabalik na muna tayo sa kasaysayan. Isa po sa popular na tourist destination sa mundo ay ang Machu Picchu na matatagpuan sa bansang Peru. Balikan po natin ang kasaysayan ng historic ancient Inca citadel na ito sa ating Today in History. July 14, 1902. Sa araw na ito, nadiskubre ng isang magsasaka na nagngangalang Agustin Lizarraga ang Machu Picchu. Ang Machu Picchu o Old Mountain sa wikang Ingles ay matatagpuan sa Andes Mountain sa hilagang kanluran ng Cusco sa bansang Peru. Ito ay may lawak na mahigit 30,000 ektarya at may taas na 2,400 meters above sea level. Makikita rito ang nasa 200 istruktura na kinabibilangan ng mga bahay, mga paliguan at mga sanctuary.
Tinatayang ito ay itinayo noong 14th century. Ngunit nang sakupin ng Espanya ang Peru noong ika-15 siglo, ay inabando na ito ng mga Inca. Sa loob ng mahabang panahon ay nalihim ang ancient Inca citadel at nadiskubre lamang ito noong 1902 ni Agustin Lizarraga habang naghahanap ng bagong lugar na masasaka at mapagtataniman. Pagsapit ng 1911 ay narating naman ito ng American archaeologist na si Hiram Bingham at natagpuan ang charcoal inscription sa pagkakadiskubre ni Agustin Lizarraga sa ancient structure. Ang impormasyon tungkol sa lugar ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo hanggang ito ay maging isang popular na tourist destination. Dahil sa malaking kahalagahan ng Machu Picchu bilang isang palatandaan sa kasaysayan ng Inca civilization, ay kinilala itong isang UNESCO World Heritage Site noong 1982. At maliban dito ay ibinilang pa itong isa sa New Wonders of the World ng Swiss Foundation noong 2007. Uy, mga kasambahay, punta tayo dito. Wala tayong visa dyan. Uy? Oo, wala tayong visa sa Peru kasi parang Spanish-speaking something sila, di ba? So parang isa sila doon sa mga nagbigay ng privilege sa Philippines. Talaga? Kasi tayo, parang nasakop din tayo ng na-colonize tayo and nagsasalita tayo siguro before ng Spanish. Wala tayong visa. Nagulat din ako kasi chinek ko. Sabi ko, parang gusto ko itong puntahan. Tapos yun, visa-free pala tayo sa Peru. Interesting. Bagay sa'yo yan. Kasi pwede mo i-trek yun eh. Pwede mo i-trek yung Machu Picchu. Kasi mountain siya. Iba't ibang tour yung pwede mong i-avail. Kung kunyari, gusto mong mas seasoned hiker ka na, pwedeng mas mahirap na trail. Oo, di ba? Experience ka na eh. Pero yun nga, maraming options ka na trail na pwede mong punta. Paano ka makakapunta dun sa Machu Picchu? Kasi bukod sa Machu Picchu kasi, yung lugar mismo nila, yung dadaanan mo, talagang scenic yung yung lugar nila. Kasi bilang na rin yung mga bisita na pwedeng pumunta unlike daw before. Bilang lang? Oo, bilang lang every day. Kasi nga, pinaprotektahan nila yung lugar sa sa pagka-damage. Kasi nga, medyo tagal na rin talaga nito eh. 16th century to 19th century daw, wala talaga nakakita nitong lugar na ito. Hanggang sa na-discover nga siya nung isang magsasaka. At hindi pa siya hindi pa siya Spanish. Kung hindi ako nagkakamali, iba pa yung nationality niya. Tapos sinasabi nga ng mga tao, paano hindi nalaman ng mga Spanish-speaking people na may ganitong kagandang lugar na nakatago sa mga bundok. So hindi sila namumundok. Di kayo may mag-hike. Ganon. So at least ngayon daw, nakita nila, hindi daw talaga nila sure hanggang ngayon kung ito daw bang lugar na to ay tirahan ng mga mayayamang tao or may ginagawa bang ritual sa lugar na to kaya ganito siya kaganda. Napakaraming mga theories ang naiisip ng mga tao kung ano ba talaga ang purpose nitong Machu Picchu nung mga panahon na nung mga panahon na ginawa siya. Maraming nga theories nga bukod sa ginagamit siya for farming kasi nakita niyo yung parang terraces niya, parang sa rice terraces. Maraming iba't ibang nationalities, mga bansa na ganoon yung ina-adapt na na setup yung nakalimutan ko yung tawag na terrace farming. Pero bukod nga doon, sinasabi nila yung ibang mga temples dyan, yung parang mga bahay o kwarto. Sinasabi nila na baka daw merong related sa sa timekeeping ng alignment ng mga stars at saka ng mga celestial bodies doon sa mga establishment diyan. Tapos may mga sinasabi na religious siya na relics siya. Kung tinayo siya for religious solution. Maraming dahilan, marami silang mga theories, pero mahiwagang, pinakamahiwaga daw dyan, yung masonry nung Machu Picchu. Yung mga bato na ginamit. Kasi, pag tinignan mo daw yung bato, para siyang kinat para siyang hiniwa. Pero sa panahon na yun, paano ka maghihiwa ng bato? So parang isa yun sa mga mysteries nila. Paano naging ganun ka-precise yung mga cuts ng bato nang hindi sila gumagamit ng cutter at saka walang gulong na paano daw nilang inakyat.
Kaya very mysterious yung pagkakagawa nitong Parang Machu yung Picchu. ano lang, yung Great Wall of China, di ba? Ang lupit din ng pagkakagawa nun. Na inakyat yung mga bato. Paano kaya nila ginawa yun? Di ba? Baga yung parang architecture, yung Yes. paano Oo. in-engineer. Kaya itong Machu Picchu, ano siya, recognized talaga globally when it comes to cultural and national treasure. Kaya ano rin siya, pinapahalagahan. UNESCO, di ba, naging ano siya, heritage site din siya. Kaya ayun, ganda nito, itong Machu Picchu. This time, humingi naman po tayo ng update sa isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Balikan natin si Sis Camille Malang. Good morning, Sis Camille. Kamusta po dyan? Yes, good morning Kuya and good morning rin sa iyo, Sis Tini. Nagbabalik po kami mula rito sa ating MCGI Clinic sa Bataan kung saan tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagbibigay ng iba't ibang free medical services para sa ating mga kababayan. At dahil from 5 a.m. hanggang 9 a.m. po open ang ating registration, patuloy pa rin po yung pagtungo or pagdating ng ating mga kababayan dito para makapagpa-check up po or makapagpatingin po sa ating mga doctors. At syempre po, hindi naman po ito exclusively para lamang sa mga taga-barangay Doña or sa mga taga-bayan lamang po ng Orani. Kahit taga saan po ay ina-entertain po natin or binibigyan po natin ng mga medical services dito. Basta po kailangan po nila, welcome po dito. And isa nga po sa ating mga kasama ngayon, si Nanay Agustina Alonzo. Sige po, puntahan po natin. Siya po ay from Hermosa, Bataan. Ayan po. Sige po, dito na lang po ako sa likod. Good morning po! Good morning po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga staff dito. Ayan po. Nanay Agustina, ano po ba yung ipapacheck nyo po ngayon? Marami po, ma'am, dahil sumumpong na naman yung aking sakit sa sa uric ko po, ma'am. Ngayon po, kaya nga gusto kong dahil second time ko na pumunta rito, nakadama rin ako ng magandang sa aking katawan dahil binigyan ako nung una ng gamot sa uric acid, okay? Yun. Ayan po. Since second time nyo na po dito, Nanay Agustina, kumusta naman po yung experience nyo for the second time na nagpunta po kayo ngayon sa ating clinic? Okay naman, ma'am. Dahil unang-una po, muli ako nagpapasalamat sa Diyos na nakilala ko ang bumubuo ng MCGI na natagpuan ko po. Ngayon, kaya nung natagpuan ko po ito, kaya dito na po ako nagpapacheck up, pati pamilya ko. Okay? Sige. Ayan, salamat po sa Diyos. Medyo may kalayuan po kasi itong venue po natin or yung area po natin sa Hermosa. Paano po kayo nakapagbiyahe po dito or ano pong travel? Kasi may mga kapitbahay kami na nagpupunta po rito na sila pong nagsabi. Ngayon, umaano po kami ng tricycle na para makarating po rito o maglalakad. Medyo malayo nga lang pero okay lang, ma'am. Makarating lang kami rito. Salamat po sa Diyos. And mamaya pong pauwi, pwede naman po namin kayong ipati dahil meron po tayong libreng sakay na tricycle po, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Salamat okay. po sa Diyos. Okay, ma'am. Salamat po sa Diyos. Ayan po, Sis Tini, sa mga ganitong paraan po or sa ating weekly na regular pong isinasagawang pagbubukas ng MCGI Clinic dito sa Bataan, marami po tayo natutulungan kagaya po ni Nanay Agustina. And gaya po ng sinabi niya po, pati po yung pamilya po niya ay dito na rin po nagpapacheck up. Marami po tayo na-encounter na ganyan. And syempre, welcome po. Kahit ilang beses po silang bumalik dito sa ating MCGI Clinic. And bukod po riyan, Sis Tini, as of 7:30 a.m., meron na po tayong 107 total of registered patients kung saan sa medical consultation ay meron po tayong 37. Sa pediatric consultation naman po ay 12. Sa dental services po natin may total of 36 po tayo kung saan 20 from dental extraction, 9 sa dental cleaning, and 7 po sa ating dentures. And of course, meron pa rin po tayong optical services with free reading glasses. Meron po tayong 11 patients. And para naman po sa ating libreng gupit or
for free haircut para sa mga kalalakihan ay meron po tayong 11. And God willing, lahat po ng kasama sa bilang ng ating registered patients ay atin mong mapapaglingkuran at mapapagserbisyohan sa tulong po ng ating mga kasamang medical staffs and MCGI volunteers. At ito pong muli ang update mula rito sa MCGI Clinic Bataan. Balik po sa inyo sa studio. Salamat po sa Diyos, Sis Camille Malang na nandiyan ngayon sa Barangay Doña Orani, Bataan. And syempre, pasalamatan din po natin ang ating pong mga volunteer doctors at staff, Dr. Jed Mustajo, Dr. Miriam Malyari, Dr. Arlene Duran, Dr. Melania Peñaflor, Dr. RJ Lotok, and Dr. Sarina Carlos. Para naman po sa mga kababayan nating may legal concerns, nandiyan din po sina Attorney Ruth Soriano and Sis Joanne Mercado. At syempre, kasama rin po ang staff ng MCGI Medical Team, Sis Maria Isais, Sis Nora Holanda, Sis Tricia Jimenez, Sis Des Nunez. Magandang umaga po, mga kapatid. At ngayon naman, shout out sa ating traffic contributors for today. From our NCR production team, kay Brad Cedric Yucariza, at sa ating Cebu production team, kay Brother Jimmy Cordillera. Yes, at dahil bumati na si Joshua, babati na rin ako. Mga kasabay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and TESTA NC2 options. A big thank you to Ms. Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. And also, thank you to Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba, mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1. And we would like to thank Alendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya! Yeah!